Facebook, ang dating cool na platform ng social media na ipinanganak bago pa ang iPhone na papalapit na sa 2 dekada ang tanda, ay maglalaho na sa internet. Para sa mga nasa hustong gulang sa oras na inilunsad ni Mark Zuckerberg ang Facebook.com mula sa kanyang kwarto sa dorm sa Harvard noong taong 2004, ito ay hindi maihihiwalay sa pang-araw-araw na buhay, kahit na ito ay medyo unti-unti nang nawala sa background sa paglipas ng mga taon. Sa loob ng halos 1 dekada, naging sikat na app ang Facebook na tinawag na cultural touchstone. Ang bagay na patuloy na binabanggit sa pang-araw-araw na pag-uusap ng mga kabataan at palaging nababanggit sa mga late-night TV shows. Palaging Facebook ang pinag-uusapan dati, lalong-lalo na ang pagkaka-launch nito na dinaig pa ang isang balita mula sa Hollywood. Ang karibal nito dati na MySpace na inilunsad 1 taon lamang, ang lamang sa Facebook ay mabilis na naging luma at nalaos agad sa netizens, habang ang mga cool na bata ay dumagsa agad sa Facebook. Hindi nakatulong sa kapalaran ng MySpace na ibinenta ito sa stodgy Old News Corporation noong taong 2005. Isang maling desisyon. Pero mukhang ang pinagdaanan ng MySpace noon ay malapit nang mangyari sa Facebook na yon. Dahil ang Facebook ay nahaharap sa isang kakaibang hamon. Ngayon, 3 bilyong tao ang nagsusuri nito bawat buwan. Iyan ay higit sa 1/3 ng populasyon ng mundo at 2 bilyong log-in araw-araw. Gayunpaman, nahanap pa rin ito ang sarili sa isang tagisan sa pakikipaglaban sa TikTok at Twitter na X na ngayon. Ngunit ang hinaharap ng Facebook pagkatapos ng 2 dekada ng paggamit ng netizens ay malapit nang magwakas. Ito ang sabi ng mga internet experts. Para sa mga nakababatang henerasyon, sa mga nag-sign up sa middle school o sa mga nasa middle school na ngayon, talagang hindi ito ang app na para sa kanila. Hindi raw para sa kanila ang Facebook dahil nabababawa na sila at natatandaan na sila sa Facebook. Kung wala itong trend-setting demographic, ang Facebook na pangunahing pinagmumulan pa rin ng kita para sa parent na kumpanyang Meta ay nanganganib na mawala na ngayon sa background. Practical daw kasi gamitin ang Facebook, pangmasa kumbaga, pero nakakainip ng gamitin, katulad ng email. Sa prangkahan na pagsasalita, ang pagtukoy sa motivation na bawasan o itigil ang paggamit ng isang pangunahing platform ng social media tulad ng Facebook ay may malaking implikasyon. Mula sa pananaw ng isang individual, ang paglipat sa mga bagong platforms ay nangangahulugan na ang iba't ibang interface, features at user base ay maaaring makaimpluwensya sa mga saloobin at pag-uugali ng individual sa online at offline world. Sa mas malawak na paraan, lumilipat ang aktibong publiko o ang tinatawag nating masa sa mga bagong platform katulad ng TikTok na siya namang lumalamon sa kaisipan ng kabataan sa ngayon, pati na rin ng mga celebrities at influencers na dating gumagamit lang ng YouTube at Snapchat. Pinagdedebatehan ngayon kung bakit ang mga gumagamit ng Facebook ay nagpasya na ihinto o bawasan ang kanilang paggamit ng app na nauugnay sa mga psychological na rason.
Kamakailan lamang ay nagkaroon ng research tungkol sa 8 motivational factors katulad ng information overload, privacy, banality, addiction, peer pressure, paglitaw ng mga bagong platforms, productivity, at inis. At isinama ang malaking 5 katangian ng personalidad ng Facebook users na may katangiang extroversion, neuroticism, openness, pagsam-ayon, at pagiging matapat upang suriin kung ang mga factors na ito para sa isang individual ay may kaugnayan para itigil ang paggamit ng Facebook. At ang naging resulta, ikagugulat ng mga netizens. Ipinapasara na nila ang lumang Facebook dahil ayaw na nila itong gamitin pa.